The Marcos administration has always kept an eye on the sectors that help achieve food security. That's why the president once again led the distribution of financial assistance to the affected farmers, fisherfolk, and their families in Cavite to help them get back on their feet. PTV's Clazel Pardilla has the full details. The recent storms have devastated nearly all of Caudalia's banana trees in Silang, Cavite. Napakahirap po kasi wala ho kaming ma-harvest. Yung pa naman ho ang inaasahan namin. To ease the burden of people like Caudalia hit hard by typhoons Christine and Leon, today President Ferdinand R. Marcos Jr. again distributed financial assistance. On this occasion, assistance was distributed to farmers, fishermen, and families in Tagaytay City, Cavite Province. Sa harap ng hamong ito, nauna na naglaan ang tanggapan ng Pangulo ng tulong pinansyal para po sa inyo. Ang mahigit 4,200 magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng bagyong Christine at Leon ay pagkakalooban ng 10,000 piso upang muling makabangon at mapalago ang inyong mga kabuhayan. Caudalia was deeply grateful. Malaking tulong po sa amin. Sa bigas, sa tubig, sa kuryente. A total of 4,233 beneficiaries from 21 cities and towns have received financial aid from the Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk, and Families program. Tomas will use this aid to restart his livelihood. His flower plants were uprooted by the storm. Yung mga pananim namin, dapat po yung ngayong November 1st po, ang benta po namin, ngayon po nadali po siya ng bagyo na Christine. Mahalaga po yun dahil marami na po mabibili noon. Mga lupa, plastic, tsaka mga seeds, tsaka mga pang-upa po sa mga tao. Along with this, the government is focusing on programs to help mitigate the effects of climate change. President Marcos Jr. has instructed the Department of Public Works and Highways to fast-track and improve the flood control project in Cavite Province. Dito po sa Cavite ay pinapatupad natin ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project. Inaasahan natin na sa tulong ng proyektong ito na matatapos sa 2029, maiwasan na ang matinding pagbaha sa San Juan River Basin at sa mga Limango Creek Drainage Area sa Cavite. From PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.